General Torre yan, pangalawang hamon ko sa'yo. Magpapapawis ako ngayon para pumayat, no? Kahit papaano, may laban-laban ako sa'yo. Oh, para hindi naman lugi pag binasag ko yung mukha mo. At least nag-effort ako kahit papaano sa'yo, diba? Huwag kay Baste, dumang ka muna sa amin. Daan ka muna sa amin. Pag natalo mo ako, siguro pwede na kayo ni Basti maglaban kasi sa totoo lang no match kasi hindi ka pwede kay Basti agad na lalabang ka kaagad doon, no. Hindi naman kita sa minamaliit at saka hindi naman din nagkakalayo yung yung sukat natin. Isa lang naman lamang ko sa iyo 5'8 ako, 5'7 ka. So kayang-kaya yan, ha? Oh, yan, General Torre, General Nicolas Torre III, yan, paging. Yun, shoutout kay General Torre. Kasi parang nangihinayang kami kay Baste pag siya yung lalaban sa'yo. Siguro mas maganda kung ako na lang, na pag-usapan na rin namin ng Banateros na ako na lang yung lalaban sa'yo. Kahit pa paano naman tsaka yung boxing gusto ko yung sa UFC ba, para mas maganda, para mas mababasag ko yung mukha mo. General Torre, shout out General Nicolas ano ba yan? Nakalimutan ko pangalan mo. Basta yung kay Nicolas Torre, General yan. Tayo na lang dalawa maglaban. Wag na si Basti, hindi mo ka-match yun. Nako. Hoy, Torre, dumarami na yung mga gusto magpagsuntukan sa'yo. Alam mo, Torre, isa kang general. Isa kang kapita-pitagang hindi nire-respetong general. Alam mo, Torre, dapat alam mong iposisyon yung sarili mo. Oo, pumapalag ka sa walang kwentang pananalita Mantagin mo yan, hindi ka pa ba kinakahiya ng mga anak mo? Alam ko, ang kaya mo lang ulihin yung katulad ni Pangulong Duterte yung hindi na nakakatakbo. O diba, mantagin mo, niyaya ka ni Baste na suntukan. Gusto mo talaga magipagsuntukan kay Baste. Oo, ito papakita ko si Baste sa'yo. Ayan o. O yan, nagpa-practice na si Baste. O yan o. Saya ni Bay, dilim mahadlok mamatay. Akong kasabay, asipin na. Ayan, nagpa-practice na si Baste ha. Tapos meron pang uling umamon sa'yo. Ayan o. Yun, shoutout kay General Torre. Kasi parang nangihinayang kami kay Baste. Di ba kasi pogi nga si Baste. Ayan, kay si isang Banateros to, magaling to si Sir Jay. Si Jay Guevara yan. Yan, Torre. Di ba, total, ka rin naman, wala kang, anong tawag dyan? Yung wala kang breeding. Hindi ko naman sinabing hindi marunong magpalaki ng anak yung mga magulang mo, hindi ko sinabi yun. Pero pagdating sa wala kang breeding Mantagin mo yan, isang mayor yayayain mong magsuntukan kayo. Sabihin na natin nasabi ni Basta sa suntukan, Ilang taong ka na, Torre? Ilang taong ka na? Ilang taong na si Baste? Hindi, kalimutan natin yung pagiging mayor ni Baste. Kalimutan natin yung pagiging general mo na isang regalo lang sa'yo. Anong tawag doon? Isang reward. Yan ang tunay na reward system. Ulihin mo si Kibuloy, tsaka si Duterte, magiging chief of police ka. Ginawa mo naman. Alam mo, Torre, sasabihin ko sa'yo sa history ng Pilipinas, matatala ang pangalan mo. May tatala ang pangalan mo. Daig mo pa yung mga makapili. Mantagin mo yan, iginuhit mo yung pangalan mo, Torre. Ang hinuli mo, yung minamahal ng taong bayan na si Pangulong Duterte. Ngayon, sa kasaysayan, ang pangalan mo, pag narinig ng mga padarating na mga henerasyon, ang pangalan mo ay malupit pa sa pangalan ni Judas Iscariote. Kahit na magpatiwakal ka pa, Torre, hindi ko alam, huwag kang magpatiwakal kasi si Judas Iscariote nagpatiwakal. Nung pinagkalulo niya ang Panginoong Yesus. Hindi ko naman sinabi si Duterte, Panginoong Yesus pero si Duterte, daig pa siya ni Jose Rizal. Si Jose Rizal tsaka si Duterte magkapantay yan. Tingnan mo pagdating ng panahon.
At ang pangalan mo, Tore, may ilalagay doon sa mga taong walang kwenta na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Totoo po yun. Totoo yun, mantakin mo. Si Pangulong Duterte na po na tumutugis sa mga drug addict tsaka mga drug pusher. Siya pa yung pinaginitan mo. Nagpagamit ka para lang makuha yung posisyon na yan. Tapos, ang gumamit sa'yo, di umano, nagdodroga. Ay, nako. Ang gumamit sa'yo, di umano, ay nagko-cocaine. Mantakin mo yan, Tore. Pinabayaan mo na ang pangalan mo ay maitala sa kasaysayan ng Pilipinas na isang general na walang kwenta. Na isang tao na traidor. Tinraidor mo ang isang bayani. Sa bagay, lalo nyo lang pinaganda ang kasaysayan ng Pangulong Duterte. Kahit anong gawin mo, Tore, kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo mabubura sa puso't isipan ng mga Pilipino kung sino si Rodrigo Roa Duterte sa puso ng bawat Pilipinong na tunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Ayan, Tore, palagan mo yan. O yan si J. Guevara. O nakikita mo yung mukha niyan. Kahit sapakin mo yan, walang mangyayari sa mukha niyan. Di ba mga ka-reactions? Oy, Tore, di ba pinagtatawanan ka na ng taong bayan? Di ba sinabi sa sige, suntungan tayo, sige, 12 round, magsuntungan tayo. Hindi ko naman sinasabing dahil matanda ka na, hindi mo kaya si Baste, di ba? Si Baste, kapag natumba, wala eh. Halimbawa, nagsuntukan kayo ni Baste, na knockdown ka. Di ba, wala rin kwenta. Anong karangalan na makukuha ni Basti doon? Anong karangalan? Wala. Kasi sa totoo naman sinabi ni Basti, posisyon lang meron ka, pero pagkatao mo, wala. Maaling asaw, Tore. At alam mo yan. O yan, labanan mo. Labanan mo si J. Guevara, o. Di ba? Ako, Tore, wala na, marami na maghahamon sa yung suntukan niyan, tignan mo. Kapag hindi mo linabanan si J. Guevara, ibig sabihin, duwag ka talaga. O, duwag ka. Kapag wala ka ng posisyon, hindi ka na chief of police, duwag ka na. Umalis ka na ng Pilipinas nun. Kasi marami na maghahamok sa suntukan sa kalsada. Ako, lalabanan kita, Tore. Lalabanan kita. Kaya lang lalabanan kita siguro. Hindi suntukan, hindi barilan, hindi MMA, di ba? Lalabanan kitang debate. Magdebate tayo, patunayan natin na sira ulo ka. Yun, kaya kitang tapatan doon. Magdebate tayo, patutunayan ko na sira ulo ka. O, hindi ka sira ulo, hindi matatalo ako. Yun nga lang, patutunayan natin na sira ulo ka. Kapag napatunayan mong hindi ka sira ulo, edi good. Wala naman kasing mga kareaksyon. Wala po sa tamang katinuan ng isang tao na ganyan. Emerald ka? Kakagat ka sa isang tinatawag na hyperbole? Di ba? O sabihin na natin, magsapakan kayo ni Basti. Talagang agrabyado si Basti sa'yo. Di ba mga kareaksyon na yan? Inahamon ka ni J. Guevara. MMA daw para mabasag niya yung mukha mo. Basag na yung mukha mo, babasagin pa niya. Yung mukha mo, nakita pa lang ng tao, mukha na talagang basag, wala nang babasagin dyan. J. Guevara, huwag mo nang pasinin si Tore, wala yun. Di ba? Pasikat lang yan, si Tore, pasikat lang. Tingnan mo isang araw, mababalitaan natin si Tore na bugbog. Tingnan mo kasi may mahilig sa mga mun eh. Tingnan natin pag hindi na siya chief of police. Pakinggan naman natin yung Malacanang. Tanong po dito ni Harley Valbuena ng PTV. Ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni? At kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po? Yo, flood, hindi na idulo nila flood. Bobo ka ba, Claire? Ma'am? Bobo ka talaga, pinanganak ka ng bobo. Hindi lahat ng lawyer matalino, ha? Ano daw naidulot ng flood control? Di flood. Hindi mo nakikita, manood ka ng TV, ma'am. Manood ka ng TV, ma'am. Manood ka na po ng TV. Yes, I think that's good. Tingnan natin, pakinggan po natin, ha? Kung ano nangyari sa flood control.
point. Actually, mula po nung nagsimula po tayo dito, nung mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y nire-report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ito po yung this is a combination po yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins in the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat nating tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Naintindihan mo ba yung paliwanag nila? Ano daw nangyari sa mga flood control? Sir, first of all, meron bang flood control? Pag-i-explain nga sa Tagalog, Englishin mo na eh. Spanish na pwede, sige. Meron bang flood control? O, Claire. Ang naidulot ng flood control, flood? Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya O, alam mo pala mababaw, anong ginawa nyo? Nung summer, anong ginawa ninyo? Sa mga pera, nasaan yung 5,500 flood control? halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya O, yung pala eh! Anong ginawa ninyo? Tinapakan nyo lang. Tinapakan lang daw po mga kareaksyon. ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo. Oo, ipunin daw yung tubig ba? Paano nyo iipunin yung tubig ba? Pati bubong ng mga bahay, Brad. Pati bubong ng mga bahay, lubog na. Anong gagamitin ninyong pangipon? Timba? Na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan nating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maiipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka kung ano-ano man. No? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So, noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, ini-integrate po namin ng ito yung mga river basin program po namin. Alam mo, Brad, anong pangalan mo? Puro kayo salita. Kayong dalawa ni Bongbong Marcos, puro kayo salita. Flood control na kayo ng flood control, river basin na kayo ng river basin. Ipunin nyo yung tubig. Yung tubig, paano mo iipunin ang tubig? Tignan, sabihin mo nga sa akin. Saan mo ilalagay lahat ng tubig ulan? Saan? Sa mga kabayanan, okay, nakita na namin. Naipon nga naman, naipon. Naipon sa daan, naipon sa mga bahay, naipon sa mga bukid, di ba? Sa lahat na ng flood control projects natin ngayon. Mandagin mo yan, meron pa silang muka at meron pa silang tapang at kapal ng muka na i-explain nila yung mga flood control na hindi naman nag-exist.
Secretary. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po. Hindi namin pinagtatawanan, Claire. Ha? Nakita mo yung Pilipinas, bulubog? Saan mo iipunin ngayon yung tubig na yan? Hindi mo kailangan ipunin yan, Claire. Kailangan yan, ma-direct mo yung tubig, magkaroon ng proper flood control infrastructure, tsaka mga pumping system, na kung saan, dumiretso yan kung saan talaga dapat pumunta. Wala yung infrastructure natin, wala, Claire. Ang nangyari sa infrastructure natin, naibulsa. Ayaw mo maniwala? Tanungin mo si Don Gonzales kung ayaw mo maniwala. Ng Vice Presidente. Well, anyway, pati- Sec Manny, ang tanong dito, Pati Vice Presidente, inano mo na naman. Grabe talaga si Claire. well, anyway, Sec Manny, ang Big na pwedeng gamitin Pakipakinggan po natin, pati si Vice Presidente na. Claire. sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig ba papunta sa dagat. Yan sabi ng ating presidente. So, noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin ng flood control projects, ini-integrate po namin ito yung mga river basin program po namin sa lahat na ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Well, anyway, Hindi niya pinagtatawanan, tinanong lang siya. Kaya sabi niya, ipunin niyo yung tubig batali sa Malacanang para inumin ni Bongbong Marcos. Masama ba yun? Meron ba purification system sa Malacanang? Ikaw naman, Claire, masyado ang sensitive eh. Sec Manny, ang tanong dito, ngayon naiulat nyo na po na marami na po kayong nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhi po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na ibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? But ito po yung kailangan po natin, Alam niyo, hindi ko po talaga maisip kung nasaan po ang mga utak ng mga taong to. At hindi ko rin maisip kung nasaan ang... Sa bagay, si Claire Castro, alam ko naman yan. Okay na yan. Sige, given na yan. Pero paano nila nasisigmura sinasabi nila na pinagmamayabang po nila ang flood control? Oy, Claire Castro, makinig ka. Pinagmamayabang ninyo yung flood control habang ang buong Maynila, buong Pilipinas, halos baha. May mga namamatay pa. Hindi ko maisip kung saan nanggagaling ang kapal ng mukha ninyo. Hindi ko maisip kung saan nanggagaling yan. Hindi ko talaga po maisip saan nanggagaling ang tanga, ang kapal ng apog ninyo. Habang ang mga Pilipino nagsasacrifice, pinagmamayabang pa ninyo yung mga flood control ninyo. full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo-lalo sa flood control projects are technically and effectively being implemented ng department para doon sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Effectively nagagampanan low-lying areas. My goodness, sir, ano pangalan mo? Di ba? Sa bagay, si Budol na budol ni Trump. Si Budol ay nabudol ni Trump. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na kasalukuyan po under this administration ni Presidente na kailangan pa rin po natin. Sino po yung nagpapasalamat sa mga flood control? Pakitaas nga po ang kamay. Sir, gumising ka, sir. Sir, hello, sir, gumising ka. Marami daw nagpapasalamat sa mga flood control. Sir, naririnig ka ng taong bayan, sir. Sir, gumising ka, sir. Sir,
Marami daw po nagpapasalamat sa mga flood control nila. Yung pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na po at yung sinasabi natin na itong mga climate change phenomenon, Sa China nga no? Climate change phenomenon. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng ulan, baha. kailangan ni-revisit na po namin yung mga technical parameters namin kung paano namin tugunan itong climate change phenomenon. Kaya nga nung mga nakalipas na mga taon, ang ginagamit po namin na design parameters namin ay yung mga anywhere between 15 to 25 return period. Technical po ito, pero ngayon po, hindi na po namin pwedeng siguro yun lang ang gagamitin namin kasi ginagamit na po namin ngayon dito mga 50 years return period. Okay. Kailangan sir, yung retain period dyan. Alam nyo yung mga flood control daw nila, yung retain period 15 years. Ngayon 50 years. Di ba dapat mga 100, 200 years ang retain period? Kaya lang, dapat mag-iba yan. Dapat mag-iba yung mga flood control para gawin ulit yun. Kaya yung mga malalaking river basins, 100-year return period na po yung ginagamit namin under this administration po. Kaya technically, we are coping up with yung requirements po para matugunan po din natin ito. Alam mo sir, may edad ka na sir, may edad na po kayo sir. Sana naman magtrabaho kayo na maayos. Sana naman wag na kayong magsinungaling. Pinagmamayabang ninyo yung flood control ng administrasyong ito. Pero ang buong Pilipinas ay lubog. Pinagmamayabang ninyo yung flood control pero ang buong Pilipinas ay lubog na ko. Itong climate change phenomenon po. Yes, tama po. Yan din po sinabi kanina ni Engineer Christopher dahil nga itong 3 araw na nag-ulan ng Bagyong Krising ay parang umabot ito sa equivalent to 1 month na ulan na ibinuhos. Hindi 1 month, 10 years. Hindi 1 month, 10 years na. Para naman mas masaya na kayo. Kahit kung matino yung mga flood control natin, kahit umulan, walang problema. Kaya lang walang flood control. At talaga ito'y magdudulot ng pagbaha. Pero ang maganda po yata balita rito, Secretary Manny, ay mas mabilis naman pong humupa ang tubig dahil sa mga flood control projects po ng administrasyon natin. Ay nako mga ka-reaction. Alam po ba ninyo yung mga taong to talagang ginuguyo po nila ang kanilang mga sarili. Akala nila na paano kayo nakakapagsalita ng ganyan habang ang mga kababayan ninyo ilubog sa baha? Saan ninyo nakukuha ang tapang at kapal na mukha ninyo, Claire? Ikaw ang bunuan. Saan ninyo nakukuha yung katapang ninyo at kapal na mukha ninyo? Tama po. I think especially in Metro Manila, po ang DPWH, tinutulungan po namin ng MMDA na kukumpunihin po yung mga lumang pumping stations na po sila to increase their discharge capacities. Mga 32, if I recall, 32 pumping stations po are under upgrading at matatapos po namin ito by next year na po lahat yung 32 primary pumping stations. By next year, tapos lumubog na naman next year na naman. 2028 na. Po in Metro Manila. Para sa tingin po namin, mas mabilis po, mas malaki po yung discharge capacities po nito. Having said that anyway, kailangan din po natin siguro pagtuon ng pansin po yung mga ibang rason kung bakit nagkakabaha pa rin, lalong-lalo na yung waste management at saka yung mga kababayan natin na nandun sa may mga gilid-gilid na mga esteros po, ay dating natin pagtuunan din pansin. Grabe po ang kapal na mukha ng mga taong to, mga reaction. Talagang hindi po ako makapaniwala habang tayong mga Pilipino ay naghihirap. Kaya pa po nilang magsalita ng mga ganito na mayroong mga pumping station, pinagmamalaki nila ang infrastructure ng ni Bobong Marcos. Hindi ko po, mag-comment nga po kayo sa comment section. Mag-comment nga po kayo sa comment section kung ano na-feel ninyo sa mga pananalita ng mga taong ito. Please. Besta po ang CNN.
Welcome, si Mama nila. Dito, ma'am. Sa gitna. Ma'am, dito ka sa itatay di ko. Ma'am, dili sa ato nga. Picture daw po siya, ma'am. Ayun po. Ano ko na meron? Picture. Kung makabiyan, play ko na ba? update sa ICC about terminus ng PRP. We will tingnan natin ganito sa palabas sa Tarico. Okay. As in, magandang palitan yung sungkan. Okay, Yan, katay. Sorry, ma'am. Go na. Ma'am, welcome back. As usual po, all the wow yung ating mga kababayan para malaman kung kumusta si Tatay Digong. How was your visit today po? Unang tatay, ma'am. Unang tatay, ma'am. Salamat, ma'am. Ay, na. Sirsa naman. Maayos, ma'am. Marami kami na pag-usapan. Maganda yung gupit niya ngayon. Saka yung kulay ng buhok niya. Sa kulay. Tapos, tanong siya kung may tao ba dito. Sabi ko, meron. Hindi nabawalan, ma'am. Sinabi ko nga, nandyan si Attorney Hano. Tapos, yun, sige siya tanong sa akin, kaya siya makauwi. Kaya, nandito si Attorney Kaufman. Tawagan siya. Yun ang tanong niya. Sa mga napag-usapan niyo po, what can you share? Yung mga hindi naman private matters. Meron ba ho anything on politics? Wala naman. Kinuwento ko lang yung di ba yung witness na ex-queen. Oo. Kinuwento ko yun. Yung tanim testigo po yan? Yung tapos, Si Pastor Kibuloy po, wala siyang nasabi dahil natina yung bail ni Pastor Kibuloy. hindi ko na-venture kasi. Pero yan naman siyang Hindi rin niya kasi nalaman na na-cancel yung na hindi naglahat ng BFF. Hindi siya nag-comment. ano naman siya, kaya lang, yun na nga, talang nakarate, ano ba daw, ano daw sabi niya, di daw niya nakikita yung lawyer niya. Sabi niya. So, hindi ka na. So, kamisod na. Ano to na? Pero dati, iba ano nila eh. Dati ko kami, pag bibilihan ko sa vending machine, pwede dalahin sa yun. Ngayon, hindi na pwede. Bumili ako ng 2 chips sa vending machine, saka bagay, pangalawa niya ito, pera niya ito. Yun, tapos, yun ang tinatanong niya kung diyan ba siya mamamatay. Oo. Why po. Yun ay awa. Ma'am, reaction niya po yung pagpapayat to ni Tatay Digong. Totoo, payat talaga siya. Ngayon, napansin ko. Noon pa yun, di ba yung last time ko nandun. Kasi, remember ko ng Thursday ako pumunta. Tapos, ako ng Tuesday. Pansin ko talaga po kaya. So, lalo pa kung bumayat or the same lang? Bumayat pa. Yung buto niya dito, lumalim. Lumalim ang buto niya. Pero yung pagpayat niya, ma'am, hindi naman nagsasag yung face. Or, Wala. Yung talaga, maliit talaga yung face niya na, di ba, na talaga yung, hindi naman siya cheeky na. Wala. Hindi yan totoo. Dito niya, malalim. Dito, kita yung niya, buto niya. Yun, tapos, yun, tanong niya, kailan ba, kailan ba siya? Si Kitty po, when is she visiting the father? Mag-aabot ka mga next month po. Tapos, po. Kasi kanina tumawag, nag-call ang papa niya Jesus. Tapos, naiyak ko naman ako kasi kinantahan niya. Kinantahan niya yung papa niya. Tapos, sinasabi niya kasi na, nakausap doon yung lola niya. Tanong sa akin ng papa niya, okay ba daw dito? Oo, okay naman siguro. Sabi ko, baka out of yung inspiration or what. Pero, awa ng Panginoon, okay, siguro siya. Meron ba siyang mensahe sa aming mga nagsusuporta sa kanya? Siyempre, papasalamat siya. Alam niya nandiyan kayo. Alam niya na pinagdarasal niyo siya. Dasalan tayo. Sinabihan ko saan. Yun lang yung portion na narinig ko na tama ba yun na sabi ni Bibi na
sinabihan niya, miskin na siya na mag-isa, sinabihan ICC, di ba? Na mali. Tama ba yun? Tama po sinabi niya. Sinabihan ko. Sabi ko, sabi ko nga sa, siya nga, di niya alam ang kaso niya. Tinatanong niya, ano ba talaga ang ano ko? Kaso, hindi niya alam ang pag-ano sabi ko, wala sila makita eh. Nakalpal na sa ilalim mo, makita na yung main ng mga tao. Ang kaso, wala pa. Kasi, Sabihin niyo hanggang ngayon po nag-advertise pa sila sa mga testigo na lumabas. At Ayan, sa pilitan na talagang kinokor sa mga pulis sa mga testigo, wala namang bumibigay. sinabihan ako na sinabihan ako nung may ano kasi dyan eh, may tao dyan team dyan na nagsabi na ako ng news. Di ba tama ba yung news na yung na kay kanina ba yun? Kay yung nag-squill na witness. Tama, di ba? Oo. Sinabi niya meron siyang kasama na Yes. Nagsabi lang ako yun. Sabi ko sa English, sinabi ko lang, kinwento ko lang balita. Hindi yan regarding sa kaso, balita yung kinikwento ko. Ganun yung kung ano lang yung balita doon, na ganun yung Hindi ko nga alam kung sino yun. Hindi na ako nakikinig kasi ng news eh. Yun. Dasal na lang talaga na hiling ko sa inyo na sana kiltan niya nandito kayo. Dasal, walang tatapos at isa. Pray niyo sa kumpara na dito mo. Ano ho, yung nagkupit at nagkulay ng buhok dyan na sa ICC. Ano? Yung nagkulay at nagkupit. Yung kulay ng buhok niya na ngayon, yung parang brown. Hindi na yung dark na black, brown na. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko. Tapos yung parang gano'n na, silbong ko. Parang ganyan, no? Parang gano'n. Parang gano'n. Napay. Parang gano'n. Hindi yung, di ba, sabi ko nga sa kanya, yung buhok niya dati, ayaw ko yung gupit eh. Minsan, yung gupit eh. Pero, sabi ko sa kanya, gusto ko yung gupit. Yun, tapos minamasahin ko yung paa niya. Chinecheck ko kasi yung toes niya. Ay, mga ganyan. Tapos, may nakita ako kasi na parang mark na pula na line sa niya ba, sa talampakan niya. So, inano ko gano'n kasi, yan pag diabetic, diba? Ayaw ko gano'n. So, minasahan, gano'n ko gano'n. Sabi ko, palitan ko kaya kasi ako pabili ng niya. Yan lang. Hugs ba yan? Hugs. Yung Uggs na gano'n, na slip-on, na close doon sa gustuhan niya. Doon, niya. Sabi ko, palitan ko na to. Sabi ko nga sa kanya, palitan kita ng mga bagong mga Hanggang ngayon kasi, hindi nila ako binibigyan ng bagong measurement niya, pati weight niya eh. Tagal ko nang inano yan. Kasi ayaw ko yung matapakan niya, lawlaw na minsan, hawakan doon yung pantalon niya. Diba? Matapakan niya. Ano ba? Ito ba? Gusto ko actually palitan lahat ng. Kaya yung reason why gusto ko yung public measurement sa pero yun lang kasi Ma'am, nasa sa'yo pag sumagot ka nito, ma'am. Kasi kahapon ko na siya ng SMNI about na yung si Tatay Digong na Pinalabas nung isang araw. Kahapon. Yung isang araw. Labas sa ICC facility. tinanong ko din ng lawyer, dinilay niya sa akin. Actually, ang nagtanong sa akin na nandito na ako, yung doktora niya na nasa Davao, nasa Manila, taga-Cardinal Santos. Tinanong niya sa akin na hospital ba daw. Nung tinanong ko yung lawyer, dininay. Tapos nung may na parang parang sabi ko, sinabihan ko na lang si doktora, sabi ko, doktora, malalaman ko. So, ang lawyer pala yung hindi nagsasalita. Nung tumawag siya sa akin last time, may guard na lumapit. Tapos sabi ko, medical result daw. Sabi ko, sige. Kasi yan siya, hindi niya na binabasa yan. Never na yan siya nagbasa ng kanyang laboratory. Hindi na maintindihan niya kung paano siya. Hindi na yung binabasa. Ako na nagbabasa niya. Doon pa yan.
Yung marunong magbasa, hindi niya maintindihan medical, anything medical. So, no, sabi ko, sige, basahin mo para maano ko rin, maano ko kayo. Pagbukas na ikat, sabi ko, paano malaman? Oo nga, that's nga ang result. Hello, Philippines. Dapat bigyan sila ng Google Translate para matranslate. Hindi ko rin na-understand. Sabi na, normal ako lang. Nanibabasa sa Kailan po sunod na dalaw niya? I think Friday. Nasa Friday na? Siyempre. Tagal pala. Wednesday. O tama, wala nga Thursday, Friday. Hindi ka, ma'am? Lahat tayo matatapos for Germany. Lagi na. Malayo ba? 3 hours naman. Parang ano yan sa, parang tapos sinabihan ako ng guard, late ako. No, I'm never late. I just follow the instruction. Sabi ko, wala. Sabi ko, instruction 2:30. Sabi ko, 1 daw. No. Kasi anong mga sa lawyer? Sila nagbibigay ng kanti. Schedules. Ma'am Germany, So how do you feel, ma'am, after seeing him for about a month and a half, no? Na hindi niyo siya nakita. Anong assessment niyo? Pumayag siya, nag-group siya ko. Inaano ko yun sa ano eh. Ako na nga naging kontrabida eh. Sabi na, ako yung kontrabida. Kasi sinabihan ko nga siya eh. Hindi siya inaaway. Sabi ko, right kami eh. Right kami na takot-takot. Diba? Sabi ko, tinanong ko nga si Sal Panelo, sabi ko, hindi siya magmumasa. Siya daw kung kliyente daw niya, sinasabihan daw yan, sige, magtanong ka sa ibang, mag-inquire ka sa ibang lawyer, gano'n, di ba? Siyempre tayo, isa lang naman ang purpose natin, di ba? Gusto natin, gusto natin makalabas. Kahit na anong gawain namin, maghahanap kami ng paraan, di ba? Sabi ko nga sa kanya, maghahanap kami ng paraan. Hanggang ngayon na, ngayon, bewildered ka, di ba? Kasi wala namang kaso sa Pilipinas. Working naman ang justice system natin, di ba? Yes, patay na lahat dito sa justice report, di ba? Patay naman sila lahat, patay din sila, di ba? Yun ang wala naman isa, wala naman na-receive yan na kaso sa Pilipinas. May functioning pa na sa Pilipinas. So yan na, bewildered hanggang ngayon kasi deprived mo ng buti sana ka mo kung may 40 years o yung So, sabi ko nga nasabi ko to sa lawyer, sabi ko wala siyang only God knows hanggang kailan yan siya. Hininga natin, di ba? Lahat ng hininga natin, natitirang hangin dyan sa baga natin, lahat belongs to God. Oras na nobody knows when yan kukunin ang Miski pa pa-check up pa nila dyan, pa-check up, monitor sila ng monitor dyan. Monitor, only God knows. Sabi ko nga sa sabi ko, hindi magiging maganda yan sa iyo bilang abogado kung namatayan dyan. Sige ikaw. Nightmare po yun. Thank you very much, ma'am, dahil ang buong bansang Pilipinas naman, miski hindi kami kamag-anak, tatay po talaga ang turing namin sa kanya. Lahat kami share the feeling na dapat talaga maiuwi na sa lalong mabilis na panahon. Prayer ko na isang araw na lang ibigay sa kanya ng Diyos. Basta mamatay lang lang siya sa bahay lang. Clinic. Kasi yun ang naman ng 80 years old. Ba naman ang meron sa bibigyan ko. Pagkati na lang gusto niya. Pagkati niya inayaw lang. May questions kayo? Ma'am, may tatanong lang po ako, hope you don't mind.
Narinig po ba ni Tata yung about pagbenta niya ng bahay? Ano po yung naging reaction niya doon? Oo, alam niya. Alam niya at saka alam ng anak. Hmm. Pag naubusan na kami ng pera, wala na kukuha. Diba? Bakit may bibigay ba? Hindi kami nangihingi. Kagaya ng iba, magawa ng kung ano-ano dyan. Kasi wala naman. Hindi ko kami narinig na ano. Ano naman nalabas na libro para magsakitaan ko. Yung libro. Inaasahan ko kayo. Piso lang. Piso-piso lang yung ano ko. Kami lahat, family, lahat kami. Okay na Talaga. Tsaka, hindi 10 piso, hindi 100 peso ang Yes. bawat lakad. Lakad. Pero, dito ka naman sa Europe, Pilipinas pa rin. Hindi, Biro. So, ano na? Pinahinhulan. Laban na. Any further questions? Party? Yeah. Bakasyon pa si Kitty, ma'am? Malapit na ang ano, hanggang July siya. Hanggang July ang pass. Thank you, ma'am. God willing na. Magdasal niya yung ano niya na. Huwag nilang masyado ano na kasi ayaw ko talaga yan siya na pasok sa. Sabi ko sa kanya, hanggat buhay ako. Hindi. Hanggat buhay ako. Pero, yan. Pwede ba usapan yung wishes ni Dato Dito na Donation. para kasi nasa Ay, iba noon pa, donation talaga yun. pero pro ka sa donation. Ako donation, sila ako gusto ko. Kasi mas mura yun. Hindi yun, alam ko yan, alam mo, magkano babaon sa Pilipinas ang kapila. Ay, Netflix. Mahal talaga. Kasi, So, pro ako dyan. Pro ako. Kapatid ko ba, dito din, mga body. Noon pa yan, mayor pa yan, yan na inaano. so wish na talaga niya yun. Okay. Gusto talaga yun. Gusto na naman din pa muna. Ayaw natin. But it was ano kasi brought up with the people kasi. So, Malakas lang si anyway, wish na pala yun before pa. At saka, well, mura din. So, Okay, kung wala na kayong question, she just arrived. Jet lag pa. Thank you very much, ma'am. And Salamat, see you ma'am. sa Friday. Pasensya na po kayo. Talagang uhaw na uhaw kami na makakuha ng balita kay Tatay Digong. So talagang eagerly awaiting kung sino man ang bibisita. Thank you, ma'am. Ay, salamat, ma'am. Thank you. Oh, ano na? Yung ano, Picture. Picture dito. Individual pictures muna. Individual. Dahil, and please. Kaya ba ako po ako photographer ni ate ka na ako. Papatid ko tulong kasi. Kay sa